Mawalang galang na, mahal na Hara. Ngunit batid kong itong Sapiro ang unang lulusubi ni Metena. Batid ni Metenang nasa Lireo ang karamihan sa mga sangre. Samantalang batid din niyang malakas ang sandatahang lakas ng Hatoria. At ang Andamya naman ang unang ililigtas sa mga sangre. Kaya natitiyak ko nakapwesto na doon ang mga kawal. Hindi ako makapaniwalang muli akong nabuhay upang masaksihan ang muling pagbagsak ng Sapiro. Magpadala ka agad ng mga kawal na bihasa sa armas sa kinaroroonan ni Soldarius. Ako ang bahala sa ibang muo. Simula pagkabata mo pa lang daw, matulungan ka na sa kanilang lahat dun. Dahil pinalaki ako ng nanay at ng lolo ko. Grabe, kaya nasa iyo na talaga lahat eh. Nagsiselos ka. Parang napapansin ko na, na may gusto ka sa kanya. Palibhasa kasi hindi mo alam yung pakiramdam na sasaktan dahil wala ka ng laban sa karibal mo. Tanak Resna! Traitor na war ka, Metena. Nagagalak akong makita kang muli. Metena! Ako ang harapin mo, paslit ng Sapiro. Ashna, kamusta? Wala pa rin bang happenings dito? Diwani, hindi ba tong utos ng Hara Alena ay magbantay kayo sa Hatoria ni Hara Perena? Oo nga, pero nag-utos din ng iba si Ashti Perena. Sabi niya dito daw muna ako sa Lireo. Ano nga? Ano, wala pa rin paramdam yung mga kontrabida natin dito sa life and afterlife? Abisala, mga kawal. Lira, isang magandang balita. Sumalakay na sina Hagorn sa Sapiro. Magandang balita ba yon? Pagkat nagtagumpay sila Hara Armea. Natalo nila at napaatras nila ang mga kalaban. Yan ang good news! Wow! Galing ng sisi ko! Mashna, ayos lang kayo dito? Bibisita lang ako ng Sapiro para makongratulate ko man lang ang ating Hara. Sige, Diwani. Upang makamusta mo sila roon at ipaabot mo na rin ang aking pagbati. Sige. Giingat kayo. Bye. Mashna, nasaan ang Hara Alena? Ibig ko siyang makausap upang iulat ang tagumpay ng kanyang anak sa Sapiro. Nasa loob siya ng palasyo. Hinihintay ang pagdating ni Nunong Imaw at ng kanyang mga kapatid para sa isang pagpupulong. Kung ganun, ay paparoon na agad ako. Tama nga ang iyong tinuran, Daron. Sa norte nga sumalakay ang mga kalaban. At malaking bahagi ka sa pagkapanalong ito. Isang karangalan na makatulong sa inyo, Hara Armea. At Rama Soldarius. At dahil napatunayan mong katiwa-tiwala ang iyong mga salita. Mula ngayon, nais kong ikaw ay maging isang tagapayo ng kahariang ito. Nais ko rin na tipunin mo ang lahat ng mga natitirang Miniave at iharap sila sa akin. Kung mangangako sila ng kanilang katapatan sa kaharian ng Sapiro, ay hahayaan ko silang malaya na mamuhay rito. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako ng marami sa iyo, Hara Armea. Napakalaking bagay nito para sa aming mga Miniave.
na nawalan na ng tahanan at pagkakakilanlan mula nang bumagsak si Mitena. Hara Armea, Rama Soldarius. Tyra! Iginagalang ko ang iyong pasya, Armea. Ngunit tiyak na tututulan na naman ito ng aking Asti Tabon. At huwag mo rin sana masamain. Ngunit magdahan-dahan ka sa pakikitungo sa kanya. Ang Hara pa ba ang mangingilag sa konseho? Iba yung pag-iingat lang sa pakikitungo sa kanila, Hara Armea. Para na rin sa iyo kabubuti. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, Soldarius. Ngunit hindi ako natatakot kay Tabon o sa mga kanyang kayang magawa. Hanggat batid ko ang para sa tama at para sa ikabubuti ng Sapiro, ang aking mga ginagawa, walang magagawa si Tabon laban sa akin. Bakit mo siya sinesearch sa aparato ni Nunong Pau Pau, Tera? Kamangha-mangha. Anong klaseng kasangkapan yan, Tera? Laptop ang tawag dito. Computer. Dito sa mundo ng mga tao, nagagamit ito para sa trabaho, para sa school, at meron itong tinatawag na internet para makapag-search. School. Internet? Search! Ganito. Kung sa mundo ng Encantadia, ay meron tayong batis ng katotohanan, balintatao ni Lolo Imaw, at pati libro ng Akashic. Dito sa mundo ng mga tao, mayroong internet. At naglalaman ito ng iba't ibang impormasyon at mga kaalaman tungkol sa maraming bagay. Hindi ko maintindihan. Ano ang sinasabi ng mga yan? Alpabeto ang tawag ng mga tao dyan. Ensyan ang tawag sa atin. Yan ang paraan nila ng pagsusulat. Naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa pagkatao ni Elmo. Pero wala akong makita. Tera, akala ko ba'y kasing husay yan ng balintataw ni Nunong Imaw? Ng batis ng katotohanan at ng Akashic, Tera. Bakit hindi niya makita ito? Hindi ang internet ang problema. Si Elmo. Nakakapagtaka kung bakit walang kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Ibig sabihin mo ba'y may kapangyarihan din ng Elmo na iyon na itago ang mga bagay tungkol sa kanya? Yan ang hindi ko pa kayang sagutin, Day. Pero malakas ang kutob ko na may kakaiba sa pagkatao niya. Lira? Sisi! Uy, ikaw nabalitaan ko yung nangyari sa yung tagumpay. Sumakses ka dun. Congrats! Kung pwede lang kitang yakapin, niyakap na talaga kita ngayon. Sobrang proud ko sa'yo. Salamat, Lira. Ngunit nabalitaan mo ba? Kami ni Soldarius ay ikinasal na. Ha? Totoo ba?
Eh, Please, please, please. Kala ko ba ayaw mo dun? Kahit ayaw ko ay wala na akong magawa sa pamimilit ng konseho. Ngunit wag kang mag-alala. Hanggang mag-asawa lang ang aming turing. At hanggang doon lang. We, wala ba nangyari sa inyo? Kahit kiss? Kahit hug man lang, hug! Okay, sorry. Kung ayaw mo magkwento sa akin, okay lang naman. Malalaman ko din naman yan. Ang relasyon namin ay hanggang papel lang. Dahil hindi ako papayag na ako ay maging sunod-sunuran lamang ng konseho. Okay, sorry. Chill. Nangiinit ka na naman eh. Ganda na lang. Alam ko na, change topic muna tayo. Kwentuhan mo ko kung paano mo napa-atras si Hagorn. Malaking bagay ang payo ni Daron. Kilala niya si Metena at nakatulong yun sa paghahanda namin sa kanilang pagsalakay. Daron? The who? Sino yun? Isa siyang dating kawal ng Miniave na ngayon ay kaibigan na. Ng palasyo. Interesting. Parang dapat makilala ko yung Daron na yan. Makikilala mo rin siya. Lalo't ginawa ko na siyang isa sa mga tagapayo ng Sapiro. Wow! Ni-level up mo agad siya! Para sa pakikipagdigmaan, Lira. Okay. Sige. Kinikilig ka. Tumatawa ka eh. Alam mo, halika na. Ang dami mong sinasabi. Alaga mo. Lira! Nadaig kayo ng isang hamak na hala. Na gaya ni Armea, isa lamang siyang maliit na pasneya kung tutusin. Wala pa siya sa kalingkingan ng mga dating sangre, pero nadaig kayo. Ano kayo, mga inutil? Mukhang napaghandaan nila ang aming pagdating, Panginoon. Napaghandaan o talagang mga inutil lamang kayo? Maaaring sadyang matalino lang talaga ang sinasabi mong mahinang harang, Armea. O baka naman, may nag-ulat sa kanila ng ating plano. Sabihin mo sa akin, Agane. Paano kung maiuulat sa kaaway ang ating planong sumalakay sa norte ng Sapiro kung magkasama tayo simula ng iutos ni Hagorn hanggang makarating tayo doon at makipaglaban? Husto na! Gamitin ninyo ang inyong mga alab sa pakikipaglaban, hindi sa pakikipagbangayan. Panginoon, hindi kaya mas mainam kung hihilingin mo sa Bathalang Gargan na pumarito siya sa Encantadia upang tulungan tayong wasakin ang ating mga kaaway. Nakatitiyak ako na mas mapapadali ang ating tagumpay kung pangungunahan tayo ng bagong bathala. Ang Encantadia ay hindi alay na magmumula sa kanya. Ito ay ating magiging handog para sa kanyang pagdating. Pagdating? Kailan siya darating, Hagorn? Kapag nadaig na niya, sa mundo ng mga tao, ang mga sanggring dumaig at nagpabagsak sa iyo. At huwag kang mag-alala, dahil malapit nang maganap niyon. Kung kaya't kinakailangan natin na masakop na ang Encantadia sa lalong madaling panahon upang hindi nakakahiya sa ating bathala. Kaya't ipakita mo sa akin ang iyong silbi, Metena. Bago ko pang hinayangan ang pagpapalaya ko sa iyo, bigyan mo ko ng maraming tagumpay. O kung hindi, ako mismo ang magbabalik sa iyo sa karsero o sa kamatayan. Naiintindihan mo?
Malinaw, Hagor. Nauunawaan ko kung ayaw iwan ni Perena ang Hatoria. Kaya't natutuwa ako na ikaw ang kanyang ipinadala, Mira. Alena, bakit mo kami pinatatawag, Alena? Totoo ba ang aming nabalita na nilusob na ni Hagor ng Sapiro? Ngunit sila ay nadaig ni Armea? Totoo ang iyong nabalitaan, Nunong Imaw. Kaya't kinakailangan natin magpulong, Danaya. Tiyak kong hindi ito ang huling laban. Babalik si Hagorn, hindi man sa Sapiro, maaaring sa Adamya, sa Hatoria, o dito, sa Lireo. At nasaan ang iyong traidor na ina, Mira? Natatakot ba siya makiharap sa akin? Kaya't ikaw ang naririto? Ashti, naunawaan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit maaari bang isang tabi mo muna ang iyong galit sa aking Ada? Bilang may kinakaharap tayong digmaan ngayon. At tinitiyak ko rin sa inyo na ang aking Ada ay nananatiling may matatag na paninindigan upang tiyaking hindi na mapapasa kamay ni Hagorn o ng mitenang yun ng buong Encantadia. Tama si Mira, mahal kong sangre, Danaya. Isang tabi niyo muna ni Perena ang inyong hidwaan o samaan ng loob. Ang mahalaga ngayon ay magkaisang lahat para sa Encantadia. Kung ganun, Alena, anong pinaplano mong gawin? Paano natin mapapangalagaan ang buong Encantadia? Tera, naayos ko na pala yung motor mo. Ito, pwede mo na magamit ulit. Sigurado mo kayo, sir? Salamat ho. Pangako po, iingatan ko na po ito. Sana pala, binila na lang kita ng sarili mong motor kung magtatagal ka pa dito. Sir Pau, sobra-sobra na po yun. Hindi niyo na po kailangan gawin pa yun. At isa pa, ang gusto ho namin ay matapos ho namin ang misyon namin dito sa lalong madaling panahon. O sige, pero kung saan ka man pupunta, siguraduhin mo sa akin mag-iingat ka. Opo, sir. Mauuna na rin po ako. Saan ka magtutungo, Tera? Nais kong sumama sa'yo. Ate, mas ligtas ka dito. At may pinaplano lang akong gawin. Ano? Ang harapin ng kalaban ng mag-isa. Mauna na po ako, sir. Ate. Ingat ka. Sana kaya ko rin sabihin yung no? Ang harapin ng mga kalaban. Ngunit, anong magagawa ng isang inutil tulad ko? Gaya, hindi ka inutil. May silbi ka. Lahat tayo may silbi. Kailangan lang natin hanapin sa ating mga sarili. Ngunit, ano kailangan hanapin sa isang evening tulad ko? Ang hirap naman ang tanong mo. Mabuti pa magpahinga na tayo. Ay, ako lang pala. Sige na, maiwan na kita. Hindi mo sinabi yung barkada mo. Masunod na po siya. Okay, sige. Ayan na. Sige, welcome. Ano? Ibili na. Ay, dumami na nga kayo. Okay. Thank you po. Meron naman po para sa lahat. Sige po.
Baka malit sila. Maraming salamat sa inyong dalawa, Akira at Dina, ha? Ikaw pa, Hindi nyo talaga ako Anytime po, pinababayaan. Kapitan. Of course naman po. Syempre naman. Tulungan tayo dito Opo. sa distrito sa iyo. Siya, Kapitana. Ito talaga yun ito eh. na lang, tatlo sa iyo. Ayan, Ay, sakto. Ay! Uy! Si kagandahan! Ang astig mo naman! Oh! Kapitana, Ay, Tera! Oh, mamaya na tayo mag-usap, ha? Pawis na ako. sige po. Ang astig mo naman, Bessie. Kamusta kayo dito? Ang daming ayuda. Ikaw, ang kamusta? Chika mo naman sa amin, kamusta dito yung Sir Elmo? Katulog. Dina, hindi kami nag-date. Walang date na nangyari. Ano sinasabi mo? Ano? Bessie. Anong walang date? Huwag ka maya sa amin. Lili, nag-holding hands ba kayo? Ayaw mo Wala akong aaminin sa'yo dahil hindi kami nag-date. Saan kayo kumain? Wala tayong oras sa in order ganyan. mo? Ano, kami saan? nag-date. Lili! Ay! Oh! Speaking of friend! Ayan na si Kagapuhan! Dina, Hindi, bigla siya nandito ka rin. Hello po! Ito na po siya. Hi everyone. Tera? So nice to see you. salamat. At mukhang napapadalas ka dito. You know what? Somehow I can't seem to resist. And you know what? Parang pareho nga tayo mag-isip eh. Now, I don't know if that's just coincidence or there's some sort of connection going on here. Nakatitiyak ba tayo na mapagkakatiwalaan ng Hara? Baka naman pagdating natin doon ay hulihin tayong lahat. Totoo sa kanyang mga salita si Hara Armea. Kung magiging totoo rin tayo sa kanya. Nais siyang maging malaya tayo sa bayan ng Sapiro. Basta't ipakita lang natin sa kanya ang ating katapatan. Mas nanaisin ko ng lumuhod sa bagong Hara. Kung nangangahulugang itong magkakaroon tayo ng bagong tahanan at hindi na magiging mga palaboy na laging tinatanggihan ng iba. Lahat ng sang-ayon sa alok ni Hara Armea, itaas ang inyong kamay. Kung gayon mga kasama, sumama kayo sa akin at magtutungo na tayo sa palasyo ng Sapiro. Hintay na. Urime, mga mahal kong mini-ave, isang pagpupugay sa inyong lahat. Ano ginagawa mo rito? Ano ang iyong kailangan? Narito ako upang buuin muli ang hukbo ng mini-ave. At tutulungan niyo akong hanapin ang iba pang mga dating kawal upang isama sa akin. Isama sa iyo saan? Wala na ang iyong mga marka sa mukha. Kaya ba ganyan ka magtanong, Daron? Dahil ipinagkaloob mo ang iyong katapatan sa ibang reyna? Nakita kita nung huling labanan. Kasama mo ang Hara ng Sapiro. Ibinigay mo na ba sa kanya ang iyong paglilingkod? Alam ko rin ang iyong katapatan ay wala na sa mini-ave, Mitena. Kundi sa masasamang ibtre na galing daw sa Balaak. Kailanman ay hindi mawawala sa aking puso ang mini-ave. At kung umanib man ako kay Hagor ngayon, iyon ay para pa rin sa ating lupain. Kaya't kung mayroon pa sa inyo na nagtitiwala at naniniwala pa sa akin, inaasahan kong sasama kayo sa akin. O kung hindi... Kung hindi ay ano? Ako mismo ang papaslang sa sino mang hindi susunod sa aking nais.
Grabe, ang ganda mo talaga, Tera, no? Sorry, I just had to say. Salamat. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Yeah, of course. Go ahead. What is it? Sa totoo lang, Hmm. hinanap kita sa internet kanina. Why? Pero wala akong nakita. Tungkol sa'yo. Kung okay lang tanungin, bakit? Well, wala ka talagang makakita sa akin online. I mean, I have no social media. As in zero. Yeah, I don't have time for it. What? Is it that hard to believe? Mahirap paniwalaan. Ikaw, wala kang social media. Elmo, parang sanay na sanay ka sa tao eh. Okay? Gustong-gusto ka ng mga tao dahil ganyan ka, mahilig kang tumulong. At kung paano kita nakikita, parang ang bait-bait mo. Paano mangyayari na wala kang social media? I don't know. I guess I'm just old-fashioned. Oh, come on. Tera, seriously, ganun ba talaga ka-importante sa'yo yun? Importante sa akin. Yeah. Dahil mahalaga sa akin na makilala kita. Lahat ng kabutihan na ginagawa mo para tulungan ang mga taong mahalaga sa akin dito sa distrito namin. At nagpapasalamat ako sa'yo doon, Elmo. Kaya gusto ko sanang mas makilala pa kita. Gusto ko malaman kung saan ka ba galing, bakit ka balik ng balik dito sa amin, bakit mo kami tinutulungan. Sino ka ba talaga? Tiyak ko ang pagtatangka ni Hagorn sa Sapiro ay hindi pa huli. Ito ay simula ng kanyang tangkang pananakop. Bukod sa pagpapatibay ng depensa ng ating kaharian at teritoryo, kinakailangan rin natin ng isang pinuno. Isang pinunong mangunguna sa paghahanap sa kanila. Nang sa ganun ay masusubaybayan natin ang bawat kilos nila upang pigilan ang kanilang gagawing pagtatangka. Kailangan malaki ang pangkat na yan, Ashti. At binubuo ng malalakas na mandirigma mula sa Lireo, Sapiro at Hatoria. Agapi, Avi. Hindi ako maaaring sumama sapagkat kailangan ako ng aking ada sa Hatoria. Ngunit maaari kami magtalaga ng aming ilang malalakas na Hator. Ipapadala ko rin si Manto Katukman. Mahusay rin sa pakikidigma ang dalawang yon. Kung ganun na, Lena, hayaan mong pangunahan ko ang pangkat na ito. At pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat upang hadlangan ang lahat ng masasamang gawain ni Hagorn. Alam kong tatanggapin mo ito. Kaya't pumapayag ako, Danaya. Naway mapagtagumpayan mo ang iyong tungkulin. Lalo't na't nasa kamay mo ang unang depensa ng buong Encantadia. Nasaan na ang Esperanto mo, Mitena? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Paano mo kaya kami mapapasunod kung wala ang ito? Huwag mong hahamunin ang aking kakayahan, Daron. Hindi ito ang panahon upang tayo ay magkawatak-watak.
Ikinalulungkot ko, Mitena. Ngunit naibigay ko na ang aking salita at katapatan sa hara ng sapiro. Kung gayon ay hindi ka na nga para sa inyong kera. Ngayon, muli mo na ba akong kikilalaning Kera? O gigilitan kita sa leeg? Maawa ka, mahal na Kera. Muli kitang paglilingkuran. Kondor! Huwag mo lang akong patayin. Daron, mahina pa rin ba ang iyong pagkakakilala sa akin? Ano pang hinihintay nyo? Sugurin niyo siya! Tila ikaw na lamang ang gustong kumalaban sa akin. Hulihin ninyo si Daron at paluhurin siya sa aking harapan. Sumpain ka, Mitena. Sumpain kayong lahat! Kera, Mitena. Sa susunod na pagkikita, kailangang paslangin ang taksil at suwail. Hey, look. It's really not that complicated. I really am an open book. Totoo, Tera. Look, what you see is what you get. Okay, I'm just some guy who would really, really like to get to know you better. Why is that so hard to believe? Bakit? Bakit nga? Kasi gusto kita. Hindi ka lang maganda, matalino ka, mabuti ang puso mo. I mean, those are qualities I look for in a woman, so... Pero masama ba yun? Na magkagusto ang isang gaya ko sa'yo. Come on, I hope that clears it up. Does it? Because if it does, look, I would really like to get a chance to know you better. Please. Hindi mo ako kailangan bulahin. Sino ka ba talaga? Elmo. O Elmo nga ba talaga ang pangalan mo? Bakit, Tera? Sino ba ako sa palagay mo? Hindi ako tanga. Hindi mo ako maloloko. Gusto mong malaman kung sino akong talaga? Halika.
Ayusin mo ako. Sinasabi ko na nga ba? At ano ang magiging silbi ng iyong nag-iisang brilyante laban sa aking mas makapangyarihang brilyante? Huwag ka nang lumaban pa, Tera. Isuko mo na lamang sa akin ang iyong brilyante. Pahihirapan mo lamang ang iyong sarili sangre. Isuko mo na ang iyong brilyante sa akin. Hindi kailanman. Matatagalan pa kaya si Tera bago makabalik? Dapat hindi. Sabi niya, dito raw siya magdi-dinner. Ano yun, Nunong Pawpaw? Kakain. Chichibog. Maghahapunan. Nunong Pawpaw! Nunong Pawpaw! Oh. Gaya. May nangyayari kay Tera. Ano? Nakita ko sa aking isipan na meron siyang kaharap na isang makapangyarihang nilalang na nakakatakot ang itsura. Utusan ko ang aking itim na brilyante na wasakin ang brilyante ng bansa. Baka si Gargan ang nakikita ni Gaia sa kanyang isip. Maaring nanganganib si Tera. Kung gayon ay puntahan na natin siya ngayon din. Subalit nasaan siya? Iyo bang nakita kung saan siya naroroon? Hindi malinaw. Brilyante ng apoy. Damhin ang init ni Tera at dalhin kami sa kanyang kinaroroonan. Bakit ayaw? Pagsanibin na natin ang ating mga kapangyarihan. Aming mga brilyante, dinggin ang aming hiling. Sa tulong ng init ng apoy, agos ng tubig at daloy ng hangin, hanapin si Tera at dalhin kami sa kanya. Kampas mo nga, Rahel! Kailangan
ko! Tulong mo! Hindi mapapasayo ang brilyante ng lupa kailanman. Hari ng kadiliman. Ang sinaunang kambaldiwa ng brilyante ng lupa. Mabuti pa siguro na hindi ka na lamang lumisan sa Devas. Dahil ngayon, sa Balaak ang iyong bagsak. Narito na ang mga mini-ave na sumusumpa sa atin ng katapatan. Asarte, Medena. Hahanapin ko ang iba pa upang lalong madagdagan ang ating mga kawan. Bago ka magpasok ng mas maraming nilalang dito sa ating kuta, bakit hindi ka muna dumaan sa pagsubok, Mitena? Panginoon, iminumungkahi kong pasugurin sila sa Sapiro upang makita natin ang tunay nilang kakayahan at ng kanilang dating pinuno. Kung ako pa ang Kera, isa lamang ang iyong patutunguhan, Agane. Ang iyong pangalawang kamatayan. At yun ay pagkatapos kong putulin ang iyong dila dahil sa iyong kalapastanganan. Subalit hindi ka na Kera. Hindi mo na magagawa alinman sa sinabi mo. Ano bang mali sa iminungkahi kong pagsubok, Mitena? Hindi na kailangan. Sapagkat ako mismo ang nagturo at nagsanay sa kanila. Kaya batid ko ang kanilang galing at kakayanan. Husto na. Nakapagpasya na ako. At naiibigan ko ang mungkahi ni Agane. Patunayan ninyo ang inyong galing at lakas. Pabagsakin ninyo ang Sapiro. O kung talagang mahusay kayo. Pabagsakin ninyo ang pinakasentro ng kapangyarihan ng Encantadia, ang Lireo. At siguraduhin ninyong magtatagumpay kayo, Mitena. Dahil kung hindi, ang aking armas ang magpaparusa sa inyo. Tera! Si Tera ba ay nakita ninyo? Hinahanap namin siya. Tera? Sinong Tera? Wala akong kilalang Tera. Tera. Nakita niyo ba si Tera? Wala mo kilala si Tera? Tera? Wala akong kilalang Tera. Naniniwala ba talaga kayo na matatalo ninyo ako? Masyadong mataas ang tingin ninyo sa inyong mga sarili. Masyado kang bilib sa sarili mo, Gargan. Kung sa tingin mo ay mapapabagsak mo kami at ang aming brilyante. Mahinang nilalang ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Paano ito itinakda? Tara! Bitawan mo siya!
Bitawan mo siya, sabi! Tera! Tera, naririto ka ba? Tera! Tila hindi matunto ng ating mga brilyante ang kinaroroonan ni Tera. Adamus! Bea, bakit mo pinigilan ang aming kasiyahan? Itigil mo na yan, Zaur! Wala silang ginagawang masama sa iyo. Hulihin ang aking alibughang anak! At si Sangre Danaya ang mangunguna sa pangkat na maghahanap kina Hagorn. Maraming salamat sa iyong ulat, Ricky. Ano kayang magiging pasabog ni Ashley Danaya, no? Kilala ko yun, gigil yun. Kaya sigurado ako, kawawa yan sila Hagorn. Revenge mode yun si Ashley Danaya eh. Revenge mode? Ano mo Yun yung ano... Hara Armea, nais ko lang may pabatid na nagbalik na si Daron. Ngunit siya ay mag-isa at sugatan. Ano? Lira, tayo na. Ginagawa mo dito, Agnem? Sinusundan mo ba ako? Paumanhin, Lira, ngunit hindi ko lamang napigilan ang aking sarili sapagkat ako'y nag-aalala sa iyo. Lalo't nalaman ko na sinugod na rin pala ng mga kalaban itong kaharian ito. Di mo kailangan bantayan. Kaya ko naman yung sarili ko eh. I'm a strong, independent woman. Hindi mo pala maintindihan yun. Di mo kailangan mag-alala sa akin dahil nasa akin pa nga yung kamao ni Emre, di ba? Oh! Paumanhin muli, Lira. Hindi ko lamang natiis dahil ayoko lamang maulit ang nangyari sa akin dati na napaslang lahat ng mga mahalagang nilalang sa aking buhay. Dinadaan mo ako sa mga magic mo, ha? Pero hindi ko din naman mahahawakan yun, eh. Pag galing sa aking kapangyarihan, maaari.
Sige na nga. Abisala Esh, Magnem. Diwani, nais mo bang parusahan ko ang nimpa? Ha? Bakit mo naman siya paparusahan? Sapagkat kay lakas ng loob niyang lumapit sa isang diwani at tila naiibigan pa kayo. Mahal na sangre, hindi niya ba batid na dugong-bugaw lamang ang nararapat para sa'yo? Isa pa ay, kakilakilabot ang itsura ng mga nimpa kapag nagagalit. Grabe, huwag ka namang judgmental. FYI lang ha, ako ang lumapit sa kanya. At kaibigan ko tong nimfang to. Huwag ka na nga mangilam. Nea, kailangan na nating mahanap si Tera. O Gaya, maiwan muna kita dito ha. Kailangan ko lang hanapin ang mga sangre. Ngunong Pau-Pau, isama mo na ako. Nais ko rin tumulong sa paghahanap. Gaya, naiintindihan kong nag-aalala ka rin. Pero delikado sa labas. Napakaraming kalaban. Dito ka na lang muna sa bahay. Ha? Gaya. Gaya. O sige na. Tutuloy na ako. Nakabalik na nga ako sa mundong ito. Ngunit nananatili akong preso sa bahay mo. Mahal Lara. Daron, anong nangyari? Paumanhin, mahal na Lara. Ngunit nabigo akong dalhin dito ang aking mga kalahi. Ang mas masamang balita ay umanib silang muli kay Metena. Pinapakita lamang nito kung gaano kahina ang bago mong tagapagpayo, Hara Armea. Kung ang katulad niya, yung kanyang mga kalahi, hindi nakinig at sumunod sa kanya. Gagawin pa ba natin to? Napatunayan na ni Daron ang kanyang talino at husay nung lumusob dito ang mga kalaban. Tila ang bilis mo naman makalimot, Pinunong Tabon. Sa katotohanan, wala siyang naiambag, kundi mga koro-koro na nagkataong nagkatotoo. Hindi ba't masyado mo naman yatang pinapaboran itong medalheng ito? Gayong wala naman talaga siyang dahilan upang gawin ang nakakatangi. Hara! Uy! Sisi, andito ba siya? Nasaan yung bagong tagapagpayo? Sino ba? Asan siya? Na-sight ko ba? Pogi ba? Tira!
ginagawa? Ang pasneyang ito ang pumatay sa akin, Armea. Hindi ako pwede magkamali. Hindi ko makakalimutan ang mukhang to. Siya ang umagaw sa buhay namin ni Mira. Daron, totoo ba ito? Ikaw ba ang pumaslang sa aking kapatid? Patawad, mahal na Hara. Ngunit isa lamang akong kawal na sumusunod sa aming kera. Patawad. Warga! Kung ganon, lalong wala kang higit na puwang sa kahariang ito, Miniave. Lalong hindi siya nararapat na pagkatiwalaan. Lira, aking apoy. Huwag mo sanang iisipin na kinakampihan ko si Daron o ipinagsasawalang bahala ko ang iyong pagkamatay. Ngunit, Huwag na kayong magtalo, mga kamahalan. Hindi mo babatid ang bigat ng iyong kasalanan? Pumaslang ka ng isang dugong bughaw? Ng isang diwani? Ng isang sangre? Ang nararapat sa iyo ay parusahan ka ng kamatayan. Bitiwan mo ako! Sa wakas, at meron din kaming nakita sa lugar na ito. Magandang alay to. Tiyak na ikatutuwa ng ating Panginoong Gargan. Warga! Muntik na. Maraming salamat sa tulong mo, Kambaldiwang Harain. Sir Pau Pau? Ate? Tera! Kompleto na ba kayong apat? Kanina pa ako naghahanap. Sir, wala po sila dito. Pati po si ate nawawala. Ha? Sinabi ko sa kanya kanina, huwag siya aalis. Gusto niya nga sumama sa akin, pero hindi ako pumayag. Ha? Sigurado ka bang wala rito? Tila natahimik ang harang Armea. Hindi ka ba sang-ayon na nagkaroon ng katarungan para sa kamatayan nila ni Mira at Lira? Lira, ito rin ba ang iyong nais? Lira. Yun ang dapat, Hara. Kamatayan ang nararapat. Dahil ikaw ang napaslang, inilalagay ko sa iyong mga kamay, Lira, ang kapalaran ni Daron. Kung totoo na ito ang iyong nais, nakaparusahan sa kanyang pagkakasala sa iyo, inaatasan kita na siyang magpapataw ng kanyang kaparusahan.
Tumingin ka sa akin, Waraka. Kung hindi mo ako pinatay, naipagtanggol ko sana ang Encantadia laban kay Mitena. At dahil doon, hindi kita mapapatawan. Si Hagorn, ikaw, Daron, at lahat ng mga Minayave, lahat kayo mga salot dito sa Encantadia. May nais bang sabihin ang lapastang Minayaving ito? Bago siya tuluyang malagutan ng hininga? Muli patawad. Kung ako nga ay lilisan na, wala akong ibang nais, kundi ang kapatawaran mula sa iyo, Sangre Mira. At kay Sangre Mira, maging sa lahat ng aming pinaslang sa mga digmaan. Noon lamang ako nakaranas ng isang matinding digmaan. At noon ko lang din nakitang isa-isang pinapatay ang aking mga kasamahan. Nakita ko silang pinaglalaruan. Kaya ninais kong gumanti. Nagdilim ang aking paningin. Kaya pinatay ko mga kawal ninyo. Muling saksakin ng mga kaaway at tiyaking hindi na sila mabubuhay pa. Gratek, Dara. Isa kang gratek na mandirigma. Natuwa sa akin ang aming oblar. Ngunit aking napatunayan na wala na rin akong pinagkaiba sa mga pumaslang sa aming mga kasama. Buti alam mo, mali ka ng sinundan at kinampihan. Nasira ang buong Encantadia dahil sa inyong mga warka! Kaya batid ko ang bigat at kinahinatnan ng aking pagsunod kay Mitena. Batid kong walang kapatawaran ang aking pagpaslang sa iyo, Lyra. Kaya buong lugod kong tinatanggap ang parusang ipapataw mo sa akin. Dala Krishna, muntikan ko nung makuha at mawasak ang brilyante ng lupa. Sadyang mautak ang Vraknis. Mautak? Hindi siya mautak, Zaur, kundi isang duwag. Isang mahinang nilalang na walang laban sa aking kapangyarihan.
sila ng Kambaldiwa. Mapapaslang ko na ang dalawa kung hindi lamang sila tumakas sa akin. Ngunit batid na niya na ikay nagpapanggap lamang na tao. Mahihirapan ka nang makalapit uli sa kanya. Makakagawa pa rin ako ng paraan. Marami ang kahinaan ng lahing tao. Naway magtagumpay si Olgana sa balak nila upang tuluyan na nating mabitag si Tera. Anong balak? Urime, Panginoon. Meron kaming handog sa'yo. Si Gaia, ang beloved sister ni Tera. Pasarte. Pasarte. Ako ay inyong napahanga. Ikaw ang nilalang kasama ng aking apoy sa aking pangitain. Ikaw marahil ang tinatawag nilang demonyo. Ikaw si Gargan. Ako nga. Avesala Paslit na Sangre. Mukha lamang akong paslit. At nagkataong ako'y isang Idre. Ngunit hindi ako natatakot sa inyo. Nasaan si Tera? Saan niyo dinala ang aking apoy? Kay liit na nilalang ngunit kay tapang paumanhin paslit. Ngunit hindi ko matid kung nasaan ang iyong duwag na kapatid. Pakawalan mo ako! Tumigil ka! Not too fast, you little rascal. Walang makakatakas hanggat hindi ko pinahihintulutan. Ano pang iyong hinihintay, mahal na sangre? Hawak mo na sa palad ang kapalaran ng iyong kalaban. Maari ka nang maghiganti sa kalapastanganan na ginawa niya sa iyo. Naaamoy ko ang iyong takot. Ngunit wala kang dahilan upang matakot sa akin. Paslit na sangre. Hindi nga ako isang paslit. At hindi ako natatakot sa halimaw gaya mo. Ngunit ako ay hindi halimaw. Pwede mo akong maging kaibigan. Hindi naman kita sasaktan. Ikaw si Elmo? Ikaw ang manliligaw ni Tera? Sayang, kung hindi sana umiiwas ang iyong apo sana hindi na umabot ang lahat sa kanito. Kung saan ang isang gaya mong paslit ay matadamay pa. Kaya mo ba ako dinakip upang gamiting laban sa aking kapatid? At umaasa kang ipagkakanulo ko siya? Hindi mahina ang utak ko gaya ng inyong iniisip, Gargan. At sabi nga sa mundo ng mga tao, hindi ako uto-uto. Wala kayong makukuha sa akin, kaya pakawalan niyo na ako ngayon din.
Saan ka ba nagtungo, anak? Kanina ka pa namin hinihintay. Ito bang nahawakan niyo na ako? Nahawakan ko na kayo? Siyang tunay aking anak. Sapagkat hindi ka na Iftre. Nagbalik na ang iyong katawan. At ngayon, ate, pwede na tayong mag-group hug ng magkakasama. Pero tayo. Ikaw ready, ate. Ikaw ready yung mga anak. Nagustuhan mo ba ang iyong nakita? Hindi ba yun ang pangarap mo? Ang muling mabuhay at magkaroon ng katawan gaya ng dati. Sabihin mo lang mga tanda akong ibigay sa iyo iyon, Gaya. Gamitin mo ang buhay mo sa tama. Ipagtanggol mo ang Encantadia. Ngunit anong kapalit? Ang ipagkanulo ko ang mga kapwa ko sangre? Hindi! Hindi ko yun magagawa sa kanila! Nila ako'y iyong pinangungunahan, Paslit. Sapagkat walang kapalit ang regalong inihahatong ko sa iyo. Bakit? Bakit walang kapalit? Nais ko lamang patunayan na mali kayo ng bathalang pinaniwalaan noon. Isang bathalang walang nagawa o hindi hayaan kayong mamatay. Batid ko ang iyong mga hinanakit at sama ng loob, Gaya. Ang mga sagot sa tanong mo ay hindi laging makatarungan sa inyong paningin. Ngunit pinili mo pa rin humarap sa akin. Kaya't ikaw ay higit pa sa isang paslit. Wala ka ng ganap sa tadhana ng mga nabubuhay pa. Ngunit maaari kitang gabayan upang maging liwanag at gabay sa iyong kapatid. Kaya't kung nais mong itama ang mali ni Emre, kung nais mong maibalik ang dati mong buhay, ay sabihin mo lamang. Dahil handa akong buhayin ka. Ramdam ko ang iyong pag-aalinlangan, Gaya. Hindi kita pinagkakatiwalaan, Karkar. Naiintindihan ko. Ngunit ano pa ba ang iyong pinag-aalinlangan? Bakit hindi mo tanggapin ang aking magandang alok? Isang napakagandang regalo.
na yung wala naman akong hinihingi. Kapalit. Si Gargan ay isang bathala, isang masamang bathala. Sa Biblia, ang katumbas niya ay ang demonyo. Natutuksohin ka para ibigay kung ano man ang kahilingan mo. Pero may kapalit. Imposible sa iyong paningin, ngunit iyon ang totoo. Wala akong hinihinging kapalit. Kagaya ng sinabi ko kanina, nais ko lang na ipakita at ipadama sa'yo na ako ang Panginoon na nagbibigay buhay. Kaya't bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang aking mga salita sa'yo. Gaya, hayaan mong ipagkaloob ko sa'yo ang hinihiling ng iyong puso. Kailangan mo lamang magpasya sa lalong madaling panahon, Gaya, sapagkat ang aking magandang alok na ito ay hindi panghabang panahon. Sir Pao, wala pong tao sa lahat ng mga kwarto. Nasaan na naman yun? Sinabi ko naman huwag na siya umalis. Tera! Sa wakas, dinala kami ng aming mga brilyante kung nasaan ka. Nandito ka lamang pala, Tera. Akala namin ikay napahamak na. Sapagkat sabi ni Gaia ikay nasa panganib. Nawawala ang kapatid ko. Ano? Kaya ba ng mga brilyante natin na makahanap ng isang Ivtre? Ating subukan. Aming mga brilyante, muli namin hinihingi ang inyong tulong upang mahanap ang nawawalang Ivtre ni Gaia. Brakar na Hagorn. Kung kanyang inaakala na tayo ay aatras sa kanyang hamon, siya'y nagkakamali. Tatanggapin natin ang kanyang hamon. Niehamuer Skavrok. Ngunit mahal na Kera, paano tayo mananalo sa kanila? Gayong kakaunti lamang ang ating pangkat. At ano ang ating gagawin kung tayo'y walang kapangyarihan? Kayo ay aking tinuruan at sinanay. Kaya't huwag niyo akong papahiyain. Kung kinakailangan nating magsanay muli, gagawin natin. Ngayon din, sumunod kayo sa akin. Elie! Mahal na Haradure, Poltre. Ngunit wala kaming nahanap na tanda na narito si Mitena. Ituloy ang inyong pagmamasid sa kagubatan. Masusunod, mahal na Hara.
Aking kaibigang lupa. Ako'y muling tulungan. Muling hanapin ang mapangahas na bidalhe. Hanapin ang kasumpa-sumpang si Metena. Mga kawal. Sumunod kayo sa akin. Enay! Hindi gumagana ang ating mga brilyante. Nangangahulugan lamang na wala pang kakayanan ninyong mga brilyante maghanap ng Ivtre. Hindi po pwede. Nangako ako kay Nanay Danaya na hindi ko pababayaan si Ate Gaya. Kailangan kong mahanap ang kapatid ko. Ngunit saan natin siya hanapin, Tera? Kami nga'y nahirapang maghanap sa'yo kahit may tulong pa ng mga brilyante. Si Gargan. Hindi kaya siya ay nadakip ni Gargan? Daya nagkaharap kami ni Gargan. Wala doon si ate. Bakit hindi na lamang tayo bumalik sa Encantadia at makipagsanggunian kay Nunong Imaw upang mahanap natin ang nawawalang Ivtre ni Gaya? Sinong kumakatok? Hindi ba protektado ng brilyante itong bahay ko? Ate? Gaya, paano ka nakakatok? Sapagkat hindi na ako isang Ivtre. Jedrok. Daron, hindi mo ako kaaway. Ngunit pinili mong sumama kay Metena, hindi ba? Natakot lamang ako, kaya sinubok kong pumanig sa kanyang muli. Ngunit mas sigit na nakakatakot kung siya'y aking susundin pa. Sapagkat alam kong iusuko lamang niyang aming mga kaluluwa kay Hagorn. Kaya pakiusap, hayaan mong ako'y muling umanib sa iyo at sa kahari ang sinasabi mo.
Yakov, iyong hanapin ang iba pang mga kawal ng ating hanay at tiyakin mo ang kanilang katapatan sa lahing Miniave. Ano't nagpaparami ka na naman ng iyong hukbo? Danaya, Tila mayroon ka na namang bagong hukbong susugurin. Huwag ka nang magpakapagod, Mitena. Sapagkat hindi ka na makakaalis dito. Ate. Paano? Paano ka nagkaroon ng katawan? Sandali muna. Tiyakin natin kung siya nga si Gaia o isang masamang nilalang nagbabalat kayo lamang. Alamin kung siya ang tunay si Gaia o isang huwad na nagpapanggap lamang. Ikaw si Gaia. Hagabi-abi kung ako'y nag-alinlangan sa'yo. Hindi mo pa ako sinasagot, ate. Paano nangyari na nagkaroon ka ng katawan? Bakit ninyo hinayaang umalis si Gaia pagkatapos ng ibigay ang kanyang pasya? Ano nga bang kapalit nito, Panginoon? Lamigas. Free trial lang to, no? Manahimik ka na nga lamang kung hindi rin lang namin maintindihan ang iyong winiwika. Seda! Ngunit tama si Kami. Pansamantala ang aking handog kay Gaia sapagkat siya ay nililinlang ko lamang. Babalik si Gaia sa pagiging Ivtre sa susunod na paglitaw ng buwan. See? Tama ako. But, what's the catch, Panginoon? Ngayong gamit na ni Gaia ang katawang handog ko sa kanya, ay magagamit ko na ang kanyang mga mata upang makita ang lahat ng kanyang nakikita. Nakikita ko na kung saan nagkukubli ang mga sangre. Gaia, bakit hindi mo na lamang sagutin si Terra? Saan ang galing ang inyong katawan? Isa itong handog. Isang handog? Galing kanino? Mahabang kwento. Pero parang nakakaramdam na ako ng pagod. Kung nakikita mo na ang kanilang kuta, Panginoon, ay dapat na natin silang sugurin. Agree. Dahil siguradong hindi nila tayo napaghandaan.
Hindi pa ito ang tamang panahon sapagkat nababalot pa rin ang kanilang tinutuluyan sa isang malakas na pananggalang. Ngunit ngayong hawak ko na si Gaia, ay mas madali nating malalapitan ang mga sangre. Tunay nga nang maayon sa atin, Papa Lara. Sana nandito ka, Mira. Sana ikaw yung kausap ko tungkol sa nararamdaman ko ngayon. Agnem, anong ginagawa mo dito? Akala ko umalis ka na. Kaninang pa kita sinusundan, Lira, at nasaksihan ko ang nangyari sa loob ng palasyo. Alam mo, okay na sana eh. Nabawasan na yung pagiging touchy mo. Pero papunta ka na sa stalker. Eh, hindi na naman kita maunawaan. Ako'y nagpakita lamang upang sabihin sa iyo na ako'y humanga sa iyong katapangan. Tapang? Nang hinarap mo kami ni Ave. Matapang ba yun? Hindi ko nga kayang pasangin yung pumatay sa akin. Ha? Ngunit, maituturing din na katapangan ang pagpili at patawarin ang taong nagkamali sa iyo. Kaya't hanga pa rin ako sa iyo, Mira. Ha? Sabihin mo nga sa akin, Soldarios, yun ba ang tamang pasya ng isang hara? Mayroon ng pagkakataon ng hara para parusahan at paslangin ang lapastangang Mineyave. Ngunit pinalampas niya. Nasaan ka ba kasi? Paumanin, Ashti, kung wala ako kanina. Nag-uusap kami ng ating Mashna. Subalit na iulat na sa akin ng isang kawalang nangyari. At ako ay sangayon sa pasya ni Armea. At bakit, mahal na Rama? Sapagkat siya'y tama. Kung nagawang mapatawad ni Sangre Lira ang Mineyave, ay wala nang dahilan upang ipagpatuloy pa ang parusa. Sinasabi ko na nga ba? Masyado ka ring mabait, kaya hindi na ako mabibigla kung tuluyan kang mapaikot sa palad ng mahal na hara. Tiyak na ikaw na naman ang pag-iinitan ng punong konseho, mahal na hara. Pakiramdam ko nga, Rakisha. Ngunit bakit tila hindi kayo nababahala? Sapagkat sanay na ako sa kanyang pagkamuhi at pagsalungat sa aking bawat galaw at pasya. Hahayaan niyo na lang ba siya, mahal na hara? Hindi. Ngunit ngayon, ay pag-aaralan ko muna at pagmamasdan ng kanyang bawat galaw. Ang mas mahalaga ay malaman ko ang pakay niya sa likod ng lahat ng to. Uli tayo nagkita. Huwar ka. Ang Vidalheng matagal nagpanggap na hara ng Encantadia. Sinadya mo ba akong hanapin upang kutyain lamang? Sinadya kitang hanapin upang hamunin sa isang labanan
na tayong dalawa lamang. Sandata laban sa sandata na hindi gumagamit ng kahit na anong kapangyarihan. Walang makikialam. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Tera, hindi ka pa ba magpapahinga? Iniisip ko kasi si ate. Kaya masaya ako na may katawan siya. Na nahahawakan namin ang isa't isa. Pero sa totoo lang hindi ko maiwasan na mag-alala. Ang sabi ni Gaia ay sasabihin niya sa iyo ang dahilan bukas. Hindi ba? Malakas ang kutob ko kung kanino galing ang handog na to. Tunay ngang meron na akong katawan muli. Natutuwa ako't naibigan mo ang aking handog sa iyo, Gaia. Gargan? Nasaan ka? Ako ay nasa iyong isipan, Gaia. Gargan, anong kailangan mo? Bakit ka nagpapakita sa akin? Bakit ka nandito? Upang ipaalala sa iyo na walang dapat na ibang makaalam kung saan nagmula ang iyong bagong katawan. Dahil sa sandaling isiwalat mo ito sa iba, ay muli kang magiging Evelyn. Hindi mo naman ibig na yun ay mangyari, hindi ba, Gaia? Mainam at nagkakaunawaan tayong dalawa, Gaia. Nakita ko kayong nag-uusap ng iyong Ashti kanina, Soldarius. At ano ang narinig mo, Hara Armea? Hindi ko batid. Ngunit natitiyak ko na hindi na naman magaganda ang sinabi ng iyong Ashti tungkol sa akin at sa mga nangyari kanina. Sabihin mo nga sa akin, Soldarius. Ikaw rin ba ay sumasang-ayon sa kanyang isip? Sa iyo ako sumasang-ayon, aking Hara. Ngunit nais ko lang ulitin ang aking paalala. Na ano? Na ako'y mag-iingat sa aking pakikitungo? Sa pagsalungat sa iyong Ashti? Ito'y para lamang sa iyong kabutihan, Hara Armea. Sabihin mo nga sa akin, Rama Soldarius. Isa ba itong paalala
o pagbabanta. Mahinang nilalang! Sino ang mas mahina sa akin ngayon? Siya na din ni Lola! Nakres na Hagor! Ba't ka ba kailan dito? Sa palagay mo, Bandanaya, papayagan kong paslangin mo ang pinakamalakas kong kapanalig. Pasnaya! Hagor! Ibalik mo sa akin si Betana! Hindi ito banta, Hara Armea. Tulad ng aking sinambit kanina, iyon ay isa lamang paalala. At mula ngayon, ay nais ko sanang ako muna iyong tanungin o isang guni bago ka magpasya. Isa akong hara at kaya kong mag-isip para sa aking sarili. At para sa aking kaharian. At huwag mo rin sanang kalimutan na ako'y isang Rama. At mahalaga na makita at maramdaman ng lahat, hindi lang ni Ashley Tabon, na ako'y isang hari at karapat-dapat. At yun lamang ang iyong dahilan? Na ipagmalaki ang iyong katungkulan? Hindi, Armea. Ang nais ko ay makita ng ating nasasakupan na ang kanilang hara at Rama ay nagkakasundo sa bawat kilos, pasya at hakbang. Sapagkat doon lamang sila magtitiwala ng husto sa kaharian. Kapag tunay nga nakikita nila tayo nagkakaisa. Lamig! Sa susunod na araw dito ako maliligo. Di pa rin pala nagbabalik ang aking Invictus kahit meron na akong katawan. Ngunit, di bale na. Dapat ko pa rin ito ikatuwa. Ano?
Napakasarap mabuhay. Ito maganda oh. Gusto mo? Sige na, kunin mo na. Salamat po. Walang anuman. Masarap pong mabuhay. Huwag niyo pong kakalimutan, ha? Abisala Ashma sa panibagong buhay! Marami akong hindi nagawa noon pero ngayon, gagawin ko ang lahat ng nais ko. Namnamin mo lang ang iyong pansamantalang kalayaan. Abisala, punong konseho. Mapalad ka lamang at ikay nakaligtas. Ngunit tandaan mo, wala pa rin akong tiwala sa iyo. At sa iyong mga kalahi. Tila mabigat ang dugo sa'yo ng punong konseho ngayon, Daron. Naiintindihan ko ang galit ng buong Encantadia dahil sa kalapastangan ng ating ginawa. Ngunit matagal na panahon na yun. At tayo humingi na ng tawad. Marahil hindi sapat ang payak na paghingi ng tawad. Kailangan pa natin makabawi. Kailangan pa natin patunayan sa lahat na tayo nga ay nagbago na. Kaya nagpapasalamat ako ng marami kay Hara Armea at Sangre Lira dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob nila sa atin. Napansin niyo ba kung nasaan si ate? Wala siya sa kwarto niya. At iniwan lang niya yung damit na suot niya kagabi. Hindi ko pa rin siya nakikita, Tera. Baka andun siya sa labas. Andun si Adamos, baka kasama niya. Adamos, nasaan si ate? Hindi ko batid, sapagkat nag-iisa lamang ako roon. Nasaan na naman siya? Tera, hindi naman sa pinagdududahan ko si Gaia. Ngunit nararapat lamang na malaman natin kung papaano siya nagkaroon ng katawan. Yan din ang gusto ko, Samara. Pero wala siya dito para ikwento. Paano? Gamitin mo na lamang ang brilyante ng lupa, Tera, upang hanapin si Gaia sa naiwan niyang kasuotan. Brilyante ng lupa. Tulungan mo kami matuklasan kung paano nagkaroon ng katawan ng kapatid ko. Natutuwa ako at naibigan mo ang aking handog sa iyo, Gaia. Ako ay
Lagot, nakipagkasundo na siya kay Gargan. Tading Albe! Lamara. Mukhang nagiging madalas na ang pagharap ninyo ni Danaya. Sapagkat kaisa niya ang kalikasan sa paghahanap sa akin. Magmula ngayon, sasamahan na kita sa iyong mga lakad. May nararamdaman ka ba? May pagtingin ka ba kay Daron? Bakit naman ako magkakagusto sa Mini Avenue? Ibalik mo kay Gargan ang ibinigay niya sa'yo. Tanggihan mo ang handog niya sa'yo hanggat hindi pa huli ang lahat. Ate, sandali! Ate! Ate! Abisala, mga minamahal kong mga sangre.